Nakatakdang maglabas ang National Mapping and Resource Information Authority, NAMRIA, ng bago at updated na mapa ng Pilipinas kasunod ng paglagda sa batas ng Philippine Maritime Zones Act. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang panukalang batas na nilagdaan nitong Biyernes ay malinaw na tumutukoy sa mga maritime zone ng bansa alinsunod sa UNCLOS, kabilang ang West Philippine Sea. Sinabi ni NAMRIA Administrator Undersecretary Peter Tiangco na inihanda na ng ahensya ang delineation ng maritime zones at archipelagic sea lanes. Hinihintay na lang nila ang implementing rules and regulation ng batas para sa kanila na baguhin ang mga ito nang naaayon bago ang huling publikasyon nito. Actually, we already have prepared the delineation of maritime zones and archipelagic sea lanes. We are just awaiting and anticipating the issuance of the IRR, the implementing rules and regulations, for us to fine-tune the same and to finally publish the map. Binigyang diin ni Tiangco na may legal na batayan ang mapa ng Pilipinas. Sinabi ng National Maritime Council na tinutukoy ng bagong batas ang archipelagic baselines sa ilalim ng 2009 Philippine Baselines Law bilang batayan kung saan sinusukat ang mga maritime zone ng bansa. Tinutukoy din nito ang archipelagic waters, buong entitlement ng 12 nm territorial sea, ang deklarasyon ng 24 nm contiguous zone mula sa baselines, at ang 200 nm EEZ at continental shelf, kung saan maaaring gamitin ng bansa ang sovereign rights at jurisdiction. Isinasaad ng bagong batas ang katayuan ng mga katubigan sa loob ng mga baseline ayon sa ipinapakita sa ilalim ng Republic Act No. 9522 bilang parehong archipelagic at jurisdiction. Binigyang diin ng administrador na ang mapa ng Pilipinas ay nakabase sa mga legal na pundasyon, hindi tulad ng mga kontrobersyal na mapa na inilathala ng ibang mga bansa na tahasang tumutukoy sa kamakailang mga mapa ng China na umani ng mga batikos sa buong mundo. Kinumpirma niya na ang bagong mapa ay magpapakita sa West Philippine Sea na may mga particular na coordinate at designations, isang hakbang na inaasahang magpapatibay sa pag-angkin ng Pilipinas sa pinagtatalunang katubigan. Ayon pa kay Tiangco, nagsimula ang mga talakayan sa pag-update ng opisyal na mapa noong 2012. Simula noon, ang mga pagbabago ay ginawa upang iayon sa mga internasyonal na kasunduan, ang Treaty of Paris bilang ang tanging batayan para sa delineasyon ng teritoryo. Ano ang masasabi niyo tungkol dito mga kamix? I-comment niyo na yan. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.